I have 70 rank and files under my supervision, and I have my secretary. Si Luz ay department manager noon sa isang hotel sa Batangas. Nagmamay-ari rin siya ng 2 restaurant noon. Sa estado ng kanyang pamumuhay, masasabing nakamtan na niya ang inaasam na buhay ng marami. Taong 1970 nang ikasal siya sa asawang si Larry. Ngunit sa kasagsagan ng magandang karera, unti-unti namang bumabagsak ang pagsasama nila ng asawa. Na-neglect ko ang buhay may asawa. We have 2 businesses at that time, pero kulang ang oras namin sa bawat isa. Bunga noon, nagkaroon ng ibang babae ang kanyang asawa. Buntis noon si Luz sa kanilang anak. Ang pambababae ng asawa ay nasundan pa ng ilang beses, bagay na hindi masikmura ni Luz. Umiyak lang ako. Gusto kong makipaghiwalay sa kanya, pero siyempre wala naman divorce sa atin. At saka natatakot ako sa Panginoon Diyos. So, pinlano ko na pumunta sa ibang bansa after na mga anak ako. Sa nais na makapagsimula muli, iniwan ni Luz ang asawa nang siya'y mangibang bansa. Binitiwan niya ang magandang trabaho sa Pilipinas kapalit ng pagiging isang housekeeper sa Greece. Doon ay naranasan niya ang matinding hamon. You have to eat your pride pag nasa abroad ka in order for you to survive. Yung sa ibang tao na mag-empleyo ka, napakahirap yun. Yung mag-alaga ka na matanda, ganon. Sa loob ng 4 na taong pananatili roon, hindi rin natiis ni Luz ang asawa. Pinasunod niya ito sa Greece sa pag-asang maisasaayos ang magulo nilang pagsasama. Ngunit siya ay nabigo. Muling ng babae roon ang kanyang mister, dahilan upang siya ay layasang muli ni Luz. Lumipad patungong Canada si Luz at nakipagsapalaran naman bilang isang caregiver. Nagnegosyo rin siya doon ng mga beauty products. Sa gitna ng miserableng sitwasyon sa kanyang buhay may asawa, saka naman namagitan ang kanyang ina. Sinare niya sa akin ng nanay ko ang Psalm 91, by God's grace, I know it by heart. At pinanghawakan ko yon. Noon din ay nakapanood si Luz ng programa sa telebisyon kung saan naramdaman niya ang pagkilos ng Diyos sa kanyang puso. Isa sa movie ng Moses, isa si Pastor Benihin para ginamit siya para bigyan kami ng wisdom. Through intercessions ng nanay ko, siya sa pamilya merong nagdarasal. Nagkaroon ako ng hunger and thirst to seek the word. Di nagtagal, nagtungo rin sa Canada ang kanyang asawa. Sa tila hindi matapos-tapos na pambababae nito, mistulang ginising na siya ng Diyos nang mahulog ang lula nilang sasakyan mula sa isang bangin. Nung nagpapasigsag-sigsag na yung pagdadrive ng husband ko, hinawakan ko sa kamay, husband ko, at nagpray ako, nag-worship. Actually, hindi kami nahulog. Naramdaman namin ang kamay ng Panginoon Diyos na binuhat kami na parang libro na ibinaba. Walang nangyari, hindi nagpabali-baligtad ang aming sasakyan. Sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasaklolohan. Sa himalang ipinaranas ng Diyos sa kanilang buhay, nagkaroon ng mas malalim na pananampalataya si Luz sa Panginoon. Dumalo siya sa mga Bible study na nakatulong sa kanya na maging malago sa espiritual na buhay. Di nagtagal, sumama na rin sa mga gawain ng simbahan ang kanyang asawa at nakakilala din sa Panginoon. Mula nang tanggapin nila ang Diyos bilang tagapagligtas at hari ng kanilang buhay, unti-unting nagbago ang kanilang pagsasama. Natutunan ni Luz na patawarin ang asawa at isuko sa Diyos ang lahat ng problema. Naramdaman ko yung peace and quiet, fulfilled life, satisfaction. Taong 2012, pumanaw ang kanyang asawa sa sakit na prostate cancer. Bagamat hindi na niya makikitang muli ang kabiyak, panatag ang loob ni Luz na kapiling siya ng Panginoon. Dapat pala pag asawa 3 kayo, laging sentro ang Panginoon Diyos. Pag wala siya, walang mangyayari sa buhay may asawa. Kasalukuyang nananatili sa Canada si Luz kapiling ang nag-iisang anak at ang mga apo. Malimit din siyang umuwi sa Pilipinas upang dalawin ang ina.
Si Luz ay nagsisilbing daluyan ng pagpapala sa kanyang mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng suportang pinansyal sa iba't ibang simbahan pati na sa ibang organisasyon. Ginagamit din siya ng Diyos sa pagbabahagi ng kanyang wagas na pag-ibig na una niyang naranasan. Sa buhay pala ng tao, totoo yung sabi niya na, "Seek ye first the kingdom of God and all of His righteousness, and all the things shall be added unto you."